Bago magpasko ay makukulong na o may makukulong na raw na sangkot sa multi-billion peso flood control scam ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinagot din niya kung bakit wala sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Para bigyan ng mukha ang balita, ang Mobile Journal Julie Baiza. Tapos na ang maliligayan ninyong araw. Hapulin na namin kayo. Ito ang banta ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng dawit sa malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects. 3 buwan yan matapos ibunyag ng Pangulo ang anomalya sa kanyang ikatlong State of the Nation address o SONA noong Hulyo. Sa pagharap ng Pangulo sa media, sinabi niya na posibleng malapit nang may makulong sa mga nasa likod ng anomalya. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Before Christmas, makukulong na sila. Mahigpit daw nilang tinitiyak na sapat ang ebidensya laban sa mga akusado at matatag ang kaso. Kabilang sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang presentasyon at sa mga kinasuhan ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza at ilang kontratista gaya ni Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Pero bukod sa kanila, may legislators o mga mambabatas na dawit sa kaso. Sa dokumentong inilabas ng palasyo, kabilang dito sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, former Representative and House Appropriation Chairman Zaldico, former Caloocan 2nd District Representative Mitch Uy, COA Commissioner Mario Lipana, at former DPWH Secretary Manuel Bunoan. Sila ang first batch ng case referrals ng ICI sa Ombudsman. Inirekomenda silang kasuhan ng graft and corruption, malversation, falsification at plunder. Sa kabila nito, wala naman sa listahan ng pangalan ng pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. The only evidence that has been made against him is in the Senate. No, with the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Hindi raw sila nagsasampa ng kaso para sa optics lamang. Ang kailangan daw, managot ang mga dawit at makulong ang mga ito. 3 bagay daw ang tinutukan ng pamahalaan ayon sa Pangulo. Una, ang may makulong at may mapanagot sa kaso. Pangalawa, ang mabawi ang pera ng taong bayan. At pangatlo, ang pagpapatupad ng reforma sa mga ahensya ng pamahalaan para matiyak na hindi na mauulit ang malawakang korupsyon. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit wala sa listahan ng inirekomendang kasuhan si Congressman Romualdez? Pero nasabi ba ng Pangulo kung may isinasagawang investigasyon patungkol sa kanyang pinsan? Ops, kanina actually for context, hindi kasi binanggit ng Pangulo na merong mga mambabatas, kapansin-pansin doon sa kanyang presentation. Kaya doon sa question and answer after, tinanong na bakit wala bang mga mambabatas na dawit dyan. Kaya nasabi niya na doon sa 37 individuals na inirekomenda ng pakasuhan ng ICI, merong kasama mga lawmakers doon. And tinanong siya kung kasama ba si Representative Martin Romualdez. Ang sabi ng Pangulo, gaya ng nabanggit, wala naman daw ebidensya na direktang nagtuturo kay Romualdez sa pagkakadawit sa maanumalyang flood control projects. Ang tiniyak ng Pangulo kung meron daw, tiyak naman daw na pasasagutin si Romualdez. Ngayon doon naman sa kung may investigasyon pa, walang direktang sinabi ang Pangulo na iniimbestigahan or ongoing kung ano mga pag-aaral sa mga naging transaksyon ng kanyang pinsan. Basta ang sinabi niya kung may lulutang na ebidensya, tsak na pasasagutin siya. Julie, may nabanggit ba ang Pangulo kung nasaan na ang kanyang pinsan na si Congressman Romualdez? Hindi na rin kasi binanggit ng Pangulo kanina, and at the same time, Pops J, hindi rin kasi napag-usapan yung whereabouts ni Congressman ni Representative Martin Romualdez. Kasi kanina actually yung very quick lang yung naging question and answer, around 4 questions lang dahil very tight yung schedule at kailangan na ding umalis ng Pangulo. Okay, Julie, may sagot na ba ang palasyo doon sa balitang ng ibang bansa na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan?
Hindi rin na napag-usapan at walang naging sagot ang wala pang naging pahayag ang palasyo tungkol sa paglabas ng bansa ni former DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero Pops J, doon sa listahan ng mga 37 personalities, kabilang nga yung mga lawmakers, kabilang si former DPWH Secretary Bonoan, doon sa pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Julie, ipapakansela raw ng Pangulo ang passport ni dating Ako Bicol Representative Zaldico kapag nakapagsampa na ng kaso laban sa kanya. Paano naman ang iba pa sa listahan? Doon sa cancellation ng passport ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Pops J, tinanong kanina kasi ang sinasabi nga ng Pangulo na isinusulong nila yung transparency, yung pagpapanagot sa mga dawit sa anomalya sa flood control projects. Kaya tinanong bakit hindi pa rin kanselado yung pasaporte ni Zaldico. Ang sabi ng Pangulo, kailangan daw kasi may grounds for cancellation at kailangan may naisampang kaso. So binanggit nga niya na once siguro na makapaghain ng reklamo laban kay Ko ay ikakanselahin yung kanyang pasaporte. Pero doon naman sa iba, ang sabi ng Pangulo, mainam daw kasi Pops J na kapag mga legal na usapin or legal matters, doon sa mga abogado at sa eksperto maitatanong yung mga ganyan. Kaya hindi niya inisa-isa or wala siyang binanggit na meron pa bang ibang mga pangalan o mga personalidad na posibleng kanselahin yung pasaporte. Julie, ano pa bang inilatag ng Pangulo sa kanyang report? Yung report niya, Pops J, tungkol siya sa kung ano yung ginawa ng administrasyon ng pamahalaan sa loob ng 3 buwan matapos yung kanyang SONA, kung saan nga sinabi ng Pangulo at ibinunyag yung anomalya sa flood control projects. Doon nga nasabi ng Pangulo yung mahiya naman kayo na famous line nga niya ngayon. Pero ang ilan sa mga inilatag ni PBBM kanina, una yung paglulunsad ng sumbong sa Pangulo website na tumanggap na daw ng more than 20,000 reports. Malaki daw yung naitulong ng mga sumbong sa website para nga masinsinan nilang mabusisi kung ano-ano ba yung mga maanomalyang proyekto. Inilatag din ng Pangulo yung naging pagbisita niya sa Iloilo, sa Bulacan, sa Baguio, doon sa mga sinilip niyang flood control projects na yung ilan nga ghost project daw. Bukod dyan, inilahad din niya ano na ba yung mga kaso, sino-sino na ba yung mga nakasuhan. Marami siyang binanggit na pangalan, Pops J, dyan sa mga slides na yan, mga former officials ng DPWH, mga private entities, mga kontratista, inilahad ng Pangulo kung sino-sino yung mga posible pang kasuhan at ano yung mga ihaharap na kaso sa kanila. Bukod naman dun, Pops J, ang sinasabi niya kanina, meron na rin daw silang mga ipinatupad na reforma sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para daw matiyak na hindi na mauulit yung pagkakaroon ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Kasi ang sinasabi nga niya, 3 bagay yung ipinatutupad nila. Bukod sa pagpapanagot at pagpapakulong sa mga dawit, kailangan nga din na magkaroon ng reforma. At isa pa, Pops J, yung mahalagang bagay, mabalik daw yung mga perang ninakaw sa taong bayan. So may mga hakbang din na ginagawa yung gobyerno para mabalik yan. And pati yung pagkakaso ng mga tax evasion. So lahat yan, binigyan ng timeline ng Pangulo, inilatag niya ano-ano na yung mga ginagawa nila. And ang context, ang sabi niya, marami nga daw nagtatanong, 3 buwan na, ano nang nangyari? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.